ang hindi napatalon nung si Carlos Yulo nanalo ng hindi lang isa, kundi dala-dalawang gold medal sa Olympics! Laban Pilipinas! Buong Pilipinas ngayon parang may sapi. Pero imbes na lumutang o mag-levitate, nagtatatalon at nagpapasirko-sirko sila. Gaya na lang sa coffee shop na ito sa Rizal, kung saan ang mga barista tila nagpapamalas ng kanilang winning floor exercise performance with landing. Para ipakita po sa kanya na sumusuporta kami sa kanya at nakaka-proud na isang Pilipino yung nanalo ng gold sa Olympics. Kanya-kanya nga tayo ngayong gymnastics. Ang bago kasi nating iniidolo, ang double gold medalist sa 2024 Paris Olympics, si Carlos Kaloy Yulo. Sa Kalasyaw sa Pangasinan nga. Hetong si Romar. Mula pagbangon ng higaan, pagkuha ng tubig sa ref, at pagsuot ng tsinelas, aba, umi-stunt. Napatumbling daw kasi siya nung nalaman niya kung magkano ang naghihintay na incentives kay Kaloy dito sa Pilipinas. Cash reward mula sa gobyerno at mga pribadong kumpanya. 3-bedroom fully furnished condominium, house and lot, brand new car, at kung ano-ano pang lifetime perks. Ang tinatayang kabuuang halaga ng mga pabuyang matatanggap ni Kaloy, tinatayang aabot na sa 100 million pesos. Deserve! Sobrang nagulat po ako since ganun po yung premyo na matatanggap ni Carlos Yulo. Kaya ngayon pa lang po, para prepared na po ako pag dumating yung 2028 Olympics. Ang pagsirko-sirko, maning-mani lang daw talaga kay Romar. I am a former cheerleader po ng Team Pangasinan Pep Stars po. Pwede po akong ilagay sa base and also flyer. Kaya ko din po tumabling. And also, I can do split po. So, ito lang po yung sala namin, which is dito lang po ako gumagawa ng mga contents. And ito po yung sofa kung saan po ako tumatabling. Pero seryoso raw talaga si Romar sa pangarap niyang makatungtong sa entablado ng International Cheerleading Union. Go, Romar! Ang realization ko po doon sa pagkapanalo po ni Carlos Yulo ay kung sana pinagpatuloy ko po yung pagiging cheerleader ko, siguro po nakaapak na po ako sa ICU or International Cheerleading Union, which is one of my dream po. Samantala, matapos ang makapigil hiningang laban ni Kaloy sa Olympics, nag-relax at pa-food trip muna siya sa Paris. Pero ano itong nabalitaan naming naispatan din daw siya nitong mga nakaraang araw sa isang gym sa Marikina? Mula built ng katawan, buhok, hugis ng mukha, pati height, papasaraw na carbon copy ng ating golden boy. Meet 21-year-old Andre, ang look-alike daw ni Carlos Yulo. Akala ko talaga si Carlos Yulo. Medyo na-excite ako yung una. Feeling ko rin po na nauwi ko po yung gold medal, na 2 gold medal po dahil po nasasabihan po ako na Carlos Yulo, congratulations. Pagkatungtong ko po ng kolehiyo, nabansagan na po agad ako na ako daw po si Carlos Yulo. Minsan po may times po na sinasakyan ko yung trip nila and kapag gusto po nila magpa-pick, hinahayaan ko lang po. Si Andre, gaya ni Kaloy, 7 taong gulang lang nung nahilig sa sports. Naging student athlete sa track and field nung elementary at naging varsity player sa volleyball nung high school. And ito po ay nakuha ko dun sa 2 sport na yon. More or less 15 to 20 gold medals po. Ang ilan po dito is sa Mariprisa, sa division meet, and nakakuha po kami ng gold doon. Gaya ni Kaloy, inspired din daw ngayon si Andre sa kanyang girlfriend na si Yari. May gusto lang po akong i-clarify. Kami po ng girlfriend ko na si Yari. Gusto po namin magpasalamat sa lahat ng inyong support. Ang love life ni Andre, suportado raw ng kanyang mami Peachy. Sinusuportahan niya talaga ako sa lahat ng bagay. Sa mga problema na pinagdadaanan namin is pinipili namin na mag-stay sa aming dalawa.
Tinatamasang tagumpay ngayon ni Carlos Yulo. Bumuhay ng interes ng publiko sa gymnastics hanggang sa barabarangay. Bagay na matagal na raw interes ng grupo ng mga kalalakihang ito mula Davao. Ang Panabo Tamblingero. Sa lupit ng kanilang stunt, lahat kakabahan. Nagka-practice mi sa bagasuan sa bagasuan para safety among among landing nya sa dagat, diri sa dagat, sapa sa yuta. Para raw ligtas ang kanilang babagsakan, ang kanilang pag-iensayo ginagawa nila sa bagaso o tumpok ng pusot. Dito po kami kadalasan nagpa-practice. Gawa ng malambot siya. Safety din po sa amin yung babagsakan namin kasi napakalambot talaga po. Komportable kaming gumawa ng mga stunts para mag-improve pa. Pag may trabaho, diretso mi sa among tamblinganan. Practice na dala exercise na lang po. Gayunman, hindi pa rin maiwasan ang kakambal nitong peligro. Kasi time sir nga, di na mo malikayan na kasi syempre, dili man perfect yun ang amuang ginabuhat pero may tubig niya, nga init tapos naiihampol nga ka ng bitaw, ng tuba-tuba may tawag sa muana para ang iyang pag mukalma siya niya, ma-okay siya. Kada performance, binabayaran sila ng 3,000 to 5,000 pesos. Kwaon mi gisting mi kana para nang may mga kasal, may mga pista. Tamo na kung kinsa tong walay tubil, pantay gid mi tanan gyud. Wala gyud ingom na kanang mulamang. Sa pagkapanalo ni Yulo, mas naging masigasig daw sila sa pagtitrain ng mga bagong miyembro, lalo na yung mga bata na malambot pa raw ang mga buto-buto. Sunod nga mudako sila, mapriya sila ni Yulo nga gold medalist, maiwa sila sa bisyo or adik-adik. Sa mua ang grupo wala gyud nga na Amwa. Ang sa ato ang mahal nga gobyerno nga daghan kayog mga naay potential diri sa Pilipinas no. Bisag asa nga area sa mapa-bukid man or mapa-syudad, bata pa sila napansin na sila. Pag-abot sa punto nga bata pa sila nasanay sila, pwede na silang ilaban sa ibang bansa. Pasinday pohon kami ang musunod or napay musunod sa mua na masuportahan nila ma-save ni maparehan ni Carlos Yulo na maka-gold medalist. Lahat tayo nagpapasirko-sirko ngayon, panayang tumbling para sa kanya-kanyang bagay na gusto nating marating. Laban, go for gold at mag-enjoy. Mag-Carlos YOLO because you only live once. Saan ba masarap kumain kung hindi sa bahay? Sa restaurant? Sa karinderya? O sa palengke? Para sa mga taga Dumaguete, sa Negros Oriental, bago sila mag-agahan, pinapainit muna nila ang kanilang mga tiyan. Ang kanilang takbuhan, ang bahaging ito ng kanilang palengke. Na kung tawagin, painitan. Dito nakahilera ang 2 dosenang mga tindahan na ang ibinibenta ang mainit-init pang painit. Ang painit, pwedeng tinapay, pansit, nilagang itlog, o hindi kaya kakanin. Pero ang pinakapatok daw na painit dito, ang 10555 ni Merton. Ito'y puto maya na binuhusan ng tsokolate, peanut butter, at condensed milk. Creamy! Parang nag-aaway yung tamis at saka peanut butter. Goods talaga. Pero teka, bakit 10555 ang tawag nila rito? Presyo yan, puto sa bali 10, 5 tsokolate, 5 condensed, at saka 5 peanut butter. Isang araw bago ito lutuin, ibinabad na ni Merton sa tubig ang gagamiting malagkit na bigas. Sunod niya itong pinakuluan sa isang malaking kaldero. Atong i-level ni siya. Yan, kani atong giluto ron 10 kilos ni nga pilit. Nilagyan ng gata ng nyog. At
para hindi masunog ang bigas, walang tigil niya itong hinahalo. Dili na mo ginabutang ang puto sa cooler para dito na namo sa tianggi. Pagpatak ng alas 4 ng madaling araw, dagsana ang mga nais na magpainit ng kanilang tiyan sa painitan ni Merton. Painitan yung choice ko over eatery in the morning. Just nice to start your day with something sweet. Mostly call center agent at saka mga local tourists. At ang perfect daw na kapares ng kanilang 10555 ang tinda rin nilang inumin na kung tawagin naman, sari-sari. Pwede sa ubal, kaning among tsokolate, sapo kayo dili para sa ubal nga lasaura. Kung ikukumpara mo sa mga naiinom mong kape sa mga coffee shop, iba to. Ito yung lasang Pilipino talaga. Kada araw, nakakaubos si Merton ng 40 kilos ng 10555 at 2 kaldero ng sari-sari. Ang 10555 recipe na minana pa ni Merton sa kanyang lola Filomena. Dahil sa mainit na pagtangkilik ng kanilang mga suki sa kanilang painit, si Merton napagtapos ang kanyang mga anak sa kolehiyo. Kapag magandang panahon, 12,000 ang kinikita namin. Weekend, aabot ng 18K. Ito naman daw ang pansit na institusyon na sa Tanza, sa Cavite. Perfect sa mga on the go. Nakahain kasi ito hindi sa platito, kundi sa dahon ng saging na ginawang parang apa ng ice cream. Ang tawag nila rito, Pansit Estasyon. Ang pangalan ng pansit na ito, hango sa kung saan daw ito ibinibenta noon sa isang lumang istasyon ng tren dito sa Tanza. Para ma-maintain po yung init niya, pag dahon ng saging ang atin hong ginagamit ay hindi ho karakarakan na lamig ang ating hong mga pagkain. Madali ho siyang bitbitin, kahit saan kayo abutin ng gutom, pwede nyo ho yung agad kainin. Ang train station kung saan ito nabibili, matagal nang giniba. Pero ang hilig ng mga tiga-Tanza sa Pansit Estasyon nananatiling going strong. Isa sa mga gumagawa nito ang dating seaman na si Alan at ang kanyang misis na si Lingling. Sa kanilang palabukan, may 3 variants, payat, taba at toge. Kung saan sa halip na noodles, toge ang kanilang ginagamit. Para po marami pong pagpilian yung mga tao kasi nakagis na po nilang almusal yan sa Tanza. Ang nagpapasarap daw ng kanilang pansit, toppings. May sahog itong dinurog na fish crackers, chicharon, tinapa flakes, at tampalen o prinitong taba ng baboy. Sa pagluluto ng Pansit Estasyon, ang mag-asawa may kanya-kanyang toka. Si Alan, tigahanda ng mga sahog. Si Lingling naman ang naghahanda ng gagamitin nilang dahon ng saging. Kailangan ko pong gumawa ng 800 pieces kada isang araw. Kasi ma'am, yung iba po gusto dito sa dahon, ma'am, gusto po nila ganito. Kinakain po nila ng paganyan. May aroma raw pong silang naralasa. Kung karamihan, naghihilik na tuwing lagpas hating gabi. Ang mag-asawa, heto, gising na gising na. Alas 2 pa lang kasi ng madaling araw, nagsisidatingan na ang kanilang mga suki. Kung compare mo sa mga palabok, mas crunchy itong Pansit Estasyon kasi toge ito. Sobra-sobra pong laking impact itong pagtitinda namin ng palabok at Pansit Estasyon. Kasi po nakakaipon po kami, may hinuhulugan po kaming bahay at lupa, nakabili po kami ng tricycle, motor. Tunog ng mga kawayang ito, parang alarm clock ng mga tiga-barangay Arnedo sa Bulinaw, Pangasinan. Kapag narinig na kasi nila ito, ibig sabihin, luto na ang paborito nilang agahan. Ang binunge, salitang Pangasinense na ang ibig sabihin, niluto sa kawayan. Ang gamit kasi ritong malagit na bigas, iniluluto mismo sa kawayan na kung tawagin nila, kawayang kiling. Isa sa mga bihasa na sa paggawa nito, si Margie. Ang pinakakaldero po niya ay kawayan. Kailangan yung itaas na bahagi ng kawayan o yung parteng may butas ang gagamitin. Kaya buwis buhay ang pagkuha nito.
Mula dito po, 5 inches po yan. Tapos dito, 2 inches din po. Pagkatapos, susukatin ang naputol na kawayan para putulin sa tamang sukat. Ang malagkit na bigas, nilinis muna at pinalambot. Pagkahango, hinaluan ng gata. Tinimplahan ng asin. Maglalagay na tayo ng malagkit sa kawayan. Mag-iiwan po tayo ng half inch para ito ay hindi mahilaw. Ang mga kawayan, tinakpan ng dahon ng saging. Inihilera ng nakatayo sa lupa. At saka pinaapuyan para maluto ang laman. Malalaman po natin kapag malambot na po yung ibabaw. Tapos yung kawayan niya kulay brown. At para mabuksan ang kawayan, pinupukpok ito gamit ang kutsilyo na ibebenta mula 50 to 100 pesos kada piraso sa Bolinao Public Market. Sarap siya. Smoky and earthy yung flavor. Nanunot yung alat. Malasa siya pag may latik. Masabog yung alat at tamis sa bibig kapag kinakain. Sa dami ng nagtitinda, tumindi ang kompetisyon. Kaya bumuo pa sila ng samahang magtatakda lang ng oras ng kanilang pagtitinda. By schedule para lahat po kami ay kikita. Ang ating mga palengke at kalsada, ang puso at kusina ng ating mga komunidad at bayan. At sa puso din nito, maraming masasarap na pagkain at kainan na bubusog o magpapainit ng ating tiyan. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.